Sino si Yeah. Pastor Kibuloy sa CPP, NPA, NDF? Yun. Tama. Mabuti tinanong mo yan, Ma'am Lorraine. Yeah. Anong ako po'y aktibo pa sa CPP, NPA, NDF, nung kami po'y bumababa, no, dahil nasa National Operations Command ako ng NPA noon, sa National Intelligence Unit ako nakadeploy, at marami kaming intelligence project. Pagdating namin sa Mindanao, itinuturo ng Mindanao leadership ng CPP, NPA, NDF na si Pastor Kibuloy ay land grabber. At inaabuso at sinasamantalahan nila ang mga katutubo. So kami na taga-national, yun lang din ang aming pinanghahawakan. Kaya si Pastor Kibuloy ay maraming instance na dinesisyonan niya na ipa-ambush sa NPA. But I think there are really angels. If there are angels in the world na nagpoprotekta, hindi po natuloy-tuloy ang mga ambush na yan sapagkat hindi nakakarating si Pastor, ma'am, every time may ikasana ambush sa kanya. Papatayin talaga nila si Pastor Kibuloy. So ang ginagawa nilang NPA ay kanilang sinusulan ang mga tribal community sa paligid ng area nila Pastor Kibuloy na mag-alsa at magalit laban kay Pastor Kibuloy. Using ang propaganda, recruitment, at marami din ang na-recruit na NPA sa lugar na yan, sa may paanan ng Mount Apo. At ginamit yan na issue ng NPA yung ginagamit nila palagi, ma'am, na bibiktimahin ka ng propaganda, land grabber, tagapag-utos ng pagpatay sa katutubo, lahat ng yan ay niluto sa mga ilang taon, dalawang dekada, na ginamit yan sa pamilya Jerog at sa mga tribo ng Bagubo Plata, dyan sa Davao. At dumating ang pagkakataon that Pastor Kibuloy became a solid supporter ng NTF-ELCAC. Yeah. Unti-unting nakita ng mga katutubong pamayanan na hindi man totoo. Propaganda talaga itong ginamit ng CPP, NPA, NDF kasi interesado silang agawin at posisyonan ang na-develop na komunidad sa Tamayong. Kung saan napagawa ng kalsada, may mga trabaho ang tao, may electrification, at maganda at maayos ang pamumuhay, pati water source nila, inayos nila Pastor Kibuloy. So nakita nila na itong mga mass-based area nila dati, nawawala sa kanila at napupunta kay Pastor Kibuloy. Kaya ang tingin ng CPP, NPA, NDF kay Pastor Kibuloy at sa KOGC, kompetensya sa puso at isipan ng katutubo. Kasi kailangan ng katutubo ay maniwala lang sa CPP, NPA, NDF na ang tagapagligtas nila at tagapagtaguyod upang sila ay maaihahon sa kahirapan at pang-aapi ng lipunan at ng gobyerno ay ang NPA lang. Subalit dumating ngayon si Pastor Kibuloy, ang KOGC may mga programa sila sa katutubong pamayanan, doon namulat ang mga katutubo, Ma'am Lorraine. And the rest is history. Kasi ako mismo, biktima ng propaganda against kay Pastor, naniwala din ako. Pagamat hindi ako taga Mindanao, pag bumababa kami sa Mindanao, yun ang nire-report ng NPA, Mindanao Commission ng Communist Party of the Philippines, Ma'am Lorraine. Kawawa talaga itong nangyari kay Pastor talaga. So Eric, ano yung what should we expect now from the CPP, NPA, NDF in their propaganda war against Pastor? Will it stop or will it continue, and why? It will continue to become more vicious, mas malala, mas malupit. Lalo na hindi tumitigil ang SMNI na magsalita ng katotohanan. Lalo na nakikita nila mas naging popular si Pastor Kibuloy during the political campaign. Mas pinapakinggan ang kanyang agenda. At nakita nila hindi tumiklip ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi tumiklip ang SMNI, hindi nagpatinag si Pastor Kibuloy na panindigan ang tama, ang totoo, at labanan pa rin ang communist terrorism at ipagpapatuloy ang pag-expose sa kanila. In fact, Ma'am Lorraine, nasa order mismo ni Joe Masison at ng Central Committee noong buhay pa siya that SMNI and Pastor Kibuloy will be prosecuted by all means necessary using government and international operations. In-infiltrate yan nila. Kaya ang mga resolusyon ng Gabriela, ng Alliance of Communist Teachers, ng Kabataan Party, ng Bayan Muna, sa loob ng Kongreso, nakatuon yan para ipitin si Pastor Kibuloy. To the point na dito sa Amerika, ma'am, ang Gabriela USA
ang Bayan USA at Migrante USA ay naging kasabwat po ng ilang mga dissident forces na itiniwalag sa QOGC at sila ang nagbibigay dito ng linya upang gamitin ang propaganda attack kay Pastor Kibuloy the international level the way the CPP, NPA, NDF did the same against former President Rodrigo Duterte. And now, ganun din po man, nag-picket na naman sila kahapon sa Canada at dito sa New York. Ang nakalagay doon, impeach Sara Duterte or jail Sara Duterte and convict Rodrigo Duterte. Same tactics that they did against Pastor Kibuloy, Ma'am Lorraine. This is an issue na sasakyan nila pang magamit nila sa recruitment, funding operation, and propaganda. Ang medyo nakakalungkot, Ma'am Lorraine, pag sila ang ginagamit na para umatake sa mga pwersang mabubuti, kagaya kay Pastor Kibuloy at SMNI at kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, well covered ng media ang lahat ng press conference nila. So parang for me, no, sa aking mga kababayan, si Pastor, no, all his life nagsilbi ng maayos 'yan. Tahimik lang, no. Pero ngayon mas yung sabi ni Eric, gusto ko 'yon na mas nakikilala na natin. Mas nakikilala na ninyo siya kasi kami kilala na namin siya, eh, no. Katulad ni Eric, meron din akong biases noon because of propaganda. So pareho pa rin yung formula natin na dapat, no, dinidepensahan natin ang nagdedepensa sa atin at pinoprotektahan natin ang nagprotekta sa atin. Kasi si Pastor, no, kaya yan nasa preso ngayon dahil sa pagkakaibigan nila ni PRRD at saka kalaban niya ang kalaban ng estado ang nag-ape sa Pilipino, no. So talagang yun ang hinihiling ko sa inyo, no, na we protect and defend Pastor also. Kasi talagang target siya, no? Sinabi ni Eric, target siya ng CPP, NPA, NDF. So Eric, no, ang sinasabi natin therefore that Marcos is heaven sent to the CPP. No, talagang blessing si Marcos sa komunistang teroristang organisasyon na ito. No, na Yeah. pa niya, no? 'Di ba? But Eric, we're not expecting him to win, Mama. In fact, alam mo to, Ma'am Lorraine, we discussed this when we were still active as consultants and spokespersons respectively sa NTF-ELCAC. Kaya tayo tumulong kay Marcos not because of him, but because of the alliance of the CPP, NPA, NDF with Leni Robredo. And the group which was proven na talagang nagkaroon ng alyansa at yan ay in-announce pa mismo ni Joe Masison, in-announce ng Central Committee that they are for Leni Robredo. They are not for Marcos. At kaya nga, mukhang inihulog ng mga pinakamakapangyarihang impyerno si Marcos para doon pumunta sa CPP, NPA, NDF na ang kanyang presidency will facilitate the recovery, the restoration, not just of corruption, but the restoration of the most dreaded and the most bloodthirsty organization na umiral sa ating bansa, na nagwasak ng ating buong bayan, nagwasak ng kabataan, at nagpabansot ng ating lipunan dahil sa kanilang salot na terorismong CPP, NPA, NDF. Si Marcos is the principal enabler. Martin Romualdez is only an adjunct. Dugtungan lang kasi kahit anong gawin ni Martin Romualdez, kung hindi papayagan ni Marcos bilang presidente, ang pagkakanlong, ang pagpuprotekta, pagpupundo at paggamit sa CPP, NPA, NDF para durugin ang mga tagapagtanggol ng demokrasya at kapayapaan ng bansa like si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, ang SMNI, si Vice President Sara Duterte, lahat ng yan ay kinalaban ni Marcos at pinagurog niya kay Martin Romualdez at dito sa CPP, NPA, NDF. So kung tatanungin mo ko, Ma'am Lorraine, is Marcos the principal enabler of the CPP, NPA, NDF? Walang duda because he is also the principal beneficiary of this criminal conspiracy na nagaganap sa pagitan ng kanyang pinsan directly and indirectly papunta sa kanila, Ma'am Lorraine. So, very challenging times ahead for our country, Eric, no? As a people, I still believe that
we are way more powerful than those who are seated in power because that power comes from us, di ba? Pero kung ang aim talaga natin bilang isang bansa, tapusin na yung salot na yan, no? Kahit na sino pa yung kuntsabahang mangyari yan, magkapit-bisig tayo dito kasi mga anak natin ang target ng mga teroristang yan na binigyan pa ng kapangyarihan ni Marcos, 'di ba? So, magsama-sama tayo dito at talagang tuldukan na natin ito. Wag na tayong makinig diyan sa mga walang totoong pagmamahal sa bayan, no? Basta diretso tayo. Mahal natin mga anak natin, protektahan natin, tanggalin na natin yung mga CPP, NPA, NDF na yan. And I like the way you describe it kanina, Mama. Walang ibang tutulong kay Vice President Sara Duterte para lagpasan ang pinakamalupit Yes. na katarantaduhang propagandang gagawin sa kanya, kundi taong bayan din ang magpoprotekta sa kanya. Right mo, nagpe-press conference na hindi pa nagsisimula. At lahat ng katarantaduhang akusasyon ay binibigyang emphasis, binibigyang bit-bit ng lahat ng media, tri-media, ng mga oligarko, ng mga komunista pa ang tagapagsalita. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kaya timing ang pagkakabuo ng bigwas ng Agila. We have a platform. Yeah, ma'am, go ahead. Yeah, pero naniniwala ako, Eric, no, na kailangan nating daanan ito. Maganda ito, no? Kasi runner ako, 'di ba? Maraming beses tumakbo ako, over 5 times tumakbo ako ng marathon, 42 kilometers 'yon bawat race. Alam mo, mahirap siya. May mga days na tatakbo ako uphill, no? Mahirap 'yon, pero lumakas ako, natapos ko ang 42K. So, ganito yung dinadaanan natin. Mahirap ito, hindi ito madali kasi nandyan si Nick Torre, no, na talagang siya, Goebbels, no? Talagang berdugo, no, ni Marcos. Berdugo ni Marcos 'yan. Pero alam na natin ito, no? Dumadaloy sa dugo ng Pilipino ang kabayanihan. At yung the stories of our heroes and our heroines light our path. Alam natin kung anong nagagawin natin dito. Kahit si PRRD, tinuro niya sa atin. Maraming beses sinabi niya 'yon, no? Hindi ako, bababa din ako someday. At saka pwedeng patayin ako dito habang nandito ako sa pagka-presidente. In fact, hindi siya nakahawak. Hindi siya siyang kapit, no? Pero sinasabi niya, pero ganito ang lumaban para sa Pilipinas. Ganito ang magmahal para sa bayan. So alam na natin kung anong gagawin. Kung ano mang kahirapan na dinadaanan natin, napakahalaga, number 1, na nagkakaisa tayo. Nagkakapit-bisig tayo. Alone, we cannot do it. Divided, we cannot do it. But united, we can. We can do it. We can build a strong country. Where mga pasista na yan, mga magnanakaw na yan, walang totoong pagmamahal. Kasi no, in my opinion, no, who else is in the horizon na magaling na leader? Wala akong nakikita si Inday ang nakikita ko. At saka constitutional successor siya, 'di ba? Sundan natin ang batas. Now, we have to deserve a leader like that. Meaning, we have to fight and we have to defend her and we have to protect her. Ngayon, kung hindi natin gawin yan, then we certainly deserve a Martin Romualdez and then another Bongbong Marcos, more of this hell that they gave us. So, anong gusto ninyo? Hindi ito ibibigay sa atin na parang regalo. Ipinaglalaban ito. Agree.